Ngayong araw nga ay mag-iimbento kami ng hindi pa naiimbento ng lahat. Sinimulan na nga namin magawa ng mga bossing. Pagkatapos nga ay sinukat na namin ang mga gulong nito sa riles. Dahil isang pagkakamali lamang ng mga align mo sa gulong nito ay katapusan na ng buhay mo. Charot, maaari ka lamang mabalian o mabingot. Sayang ang tato. Nakadalawang salpak nga pala kami nito na tinatawag na pangamot dahil nga sumasaya dun sa kahoy. Ito dapat ang pinakamatibay sa gulong dahil ito yung pinagkakabitan ng belt. Pero lahat nga ng mga gulong nito ay kinabitan namin ng tornilyo para mas matibay. Yung iba nga ginagamit lang ay pako. Inabot din nga pala kami dito ng 2 araw bago namin matapos ang project na ito. Pagkatapos nga namin magkabit sa kabilang side ng gulong ay yung kabila naman ang kinabitan namin. Nilagisa na nga rin pala namin ang mga gulong nito dahil hirap na rin gumulong at mga kalawangin na. At gaya nga ng sinabi ko sa inyo na kailang ulit nga kami bago maialay ng mga gulong nito. Syempre pako na nga lang din pala ang inilagay namin dito dahil suporta lamang dun sa tornilyo dahil para hindi umadjust. Ito nga pala ay kinakabit namin gulong ay para nga sa unahan. Kailangan kasi lahat ng gulong nito ay pare-pareho lamang ang laki. Nilagyan nga pala namin dito sa may parte nito ng side bearing para makasigurado kami na hindi sasablay sa riles. Mahirap na. Marami pa kasi kami mga pangarap. Baka dahil dito hindi namin maabot. Aray mo, basag ang ulo pag tumama sa tulay. At dahil tapos na nga ang side bearing at lalagyan na nga din pala natin ang tuser para makontrol natin ang pagpapabilis at pagpapabagal. 2 bearing nga pala ang ginamit namin ditong pantuser. Pwede naman para mas makatipid tayo. At dito na nga pala natin ito ibinuda sa may bangko dahil dito lamang yung may space. Syempre, test drive muna para makasigurado. Mukhang okay naman kaya tatagkalin naman natin ang bangko dahil hindi nga kasya pagkakabitan ng makina. Kinailangan nga din pala namin dito magkabit ng iipitan ng makina. Pagkatapos nga namin i-alay ng belt nito ay diretso na nga test drive ulit. Kung makikita nyo naman ay okay naman ang takbo at hindi sumasala sa riles. Konting adjust nga lang pala ang ginawa namin sa bangko para hindi tamaan ng makina. Lapit na yung beto namin! At kung makikita nyo naman ay maliit nga ang sahig na upuan nito kaya mag-a-add tayo, mag-extend tayo ng kahoy. Isasabay na nga din pala natin gawin ang preno nito. Syempre, kailangan talaga natin ng brake dito dahil kung makikita nyo naman ay ang laki ng makina at ang liit ng kanang skate. Kaya asahan nyo na talagang sobrang bilis at kung walang preno ay pwede tayong mabangga. Naubusan nga pala kami ng gasolina kaya kailangan namin magkarga. Mas mapapabilis pa nga nito ang trabaho at syempre hindi ka na magtutulak. Samahan nyo nga pala kami at i-review natin ang sports skate na ito. Kayang-kaya nga pala itong buhatin ng isa pag malaking tao at pag maliit naman ay 2. Ito nga pala ang brake natin. Sa likod na nga inilagay at wala na nga ding space. At ito naman ang pangamot na tinatawag na kinakabitan ng belt. Ito naman ang tuser na nagkokontrol para bumilis o bumagal ang takbo. At ito naman nga ang upuan ng driver. At bali ang guide nga pala nito ay 4 din. Nilagyan din namin sa may kabilang dulo pero wala talaga ito doon sa mga skate na ditula. Napakahalaga kasi suporta nito lalo na pag ang riles ay tagilid. Sa bangko na nga lang din pala namin inilagay ang silinyador nito.